Yung kasing faith, ah, kasama talaga dyan yung pagbabago. Yung sa binasa nyo kanina doon sa Matthew 7:21, 24 hanggang dulo, no? Yung dalawang klaseng tao na nagtayo ng bahay. Yun talaga yung pinaka-test of faith. Wala nang iba. Ang faith kasi matetest kapag ka dumaan sa bagyo, sa hangin, sa baha. At yung bahay ika ng Panginoong Hesus ay hindi na tumba. 'Di ba? Hindi na tumba. Yung ganong klaseng pananampalataya ang masasabi mo na talagang totoo. Bakit? Bakit totoo yung pananampalataya niya? Kasi ang sabi ni Kristo, yun yung klase ng taong matalino. Ano ba yung batayan ng pagiging matalinong tao ayon kay Kristo? Yung nakikinig at sumusunod. 'Di ba? Sabi ng Roma 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. O pakikinig ng ng mga aral na nauukol kay Kristo. Ibig sabihin yung gospel, yung patungkol kay Jesus. Kapag nakinig ka ng salita ng Diyos at pinakinggan mo to at iyong sinunod, okay? Yun yung totoong pananampalataya at matetest naman yun. Kasi ang Panginoon, tandaan nyo, hindi naman siya basta-basta nagtitiwala sa pananampalataya ng isang tao. Okay? Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa pananampalataya ng isang tao. Alam nyo kung bakit? Kasi ganito ang sabi ng Bible. Simulan natin sa John. Sa John chapter 2, verse 23 hanggang 24. Sabi rito, habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pista ng paglampas ng anghel. Ito yung pista ng Paskwa. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang kanyang mga himalang ginagawa. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa kanilang pananampalataya dahil kilala niya ang lahat ng tao. Sa 25, at hindi na kailangan na may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga taong ito dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. So, ang Panginoon, since alam niya kung ano yung nasa puso natin, hindi siya basta-basta nagtitiwala. Hindi lahat ng nagko-confess na sumasampalataya o believer ni Christ is kinabibiliban agad ng Panginoon. Kailangan matest yung faith natin. Biblical ba yun yung dapat matest ang pananampalataya natin? Yes, biblical yun. Yan ang sabi ng 1 Peter chapter 1. Verse 6. Dahil dito, 1 Peter 1:6, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang pagsubok na iyan na ito'y panandalian lang na dapat ninyong maranasan. So sabi ng Bible, dapat maranasan, 'di ba? Sa verse 7, para masubukan kung talagang tunay ang inyong pananampalataya. Tulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Kristo. So ang pananampalataya ay sinusubok talaga. At ang sabi sa verse 7 o sa verse 6, dapat itong maranasan. Yung pagsubok. So necessary, kailangan talaga. Kaya hindi pwedeng i-skip. Ang problema pagka tayo sinusubok ng Diyos, 'di ba? Pagka tayo sinusubok ng Diyos, nagrereklamo tayo Bakit kaya ang hirap? Kung kailan ako naging Kristiyano, doon ako lalong naghihirap. Kasi nga sinusubok ng Diyos yung ating pananampalataya. Naalala nyo yung isa sa mga uri ng nakikinig ng salita ng Diyos. 'Di ba yung una, yung nalaglag sa tabi ng daan o sa daan, nalaglag sa batuhan, nalaglag sa dawagan. Yung nalaglag sa batuhan, 'di ba sabi doon, yun yung uri ng taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pero dahil sa batuhan nahulog, hindi ito umusbong masyado kasi nga nasa batuhan . So
Ano ang sinisimbolo na ng tao na yon? Ang sinisimbolize ng tao na yon is yung taong nakikinig ng salita ng Diyos matapos silang subukin sa salita na kanilang narinig. Ang sabi ng Biblia, agad na nawawala yung kanilang natutunan. So they fail. Yung faith nila hindi nag-stand out sa kabila ng mga pagsubok at hirap sa buhay na ito. Kaya nga lagi kong sinasabi, di ba, huwag natin iisipin na ang pananampalataya, na ang use ng pananampalataya is mag-success tayo sa life dito sa mundo. No, pwedeng kabaliktaran pa nga yung maranasan natin dahil sa mga testing na ating pwedeng maranasan. Susubukin kasi talaga ng Diyos eh. 'Di ba? Concern ng Panginoong Hesus yung pananampalataya natin. Sa kanya bang pagbalik, nandyan pa kaya yan? Anong talata yon? Lucas 18:8. Yan ang sabi ni Christ. Sa pagdating ng anak ng tao, dadatnan pa kaya niya tayong mananampalataya? Bakit may mga tao na hindi nila kayang pagtagumpayan yung mga pagsubok para masubok o para maging genuine o maging totoo o maging tunay yung kanilang pananampalataya? Ano ang sabi ni Kristo tungkol sa pananampalataya ng isang taong nabibigo? So tingnan natin meron siya diyang sinasabi. So since si Kristo ang nagsabi, dapat natin panghawakan itong mga sinasabi niya kasi siya yung nakakaalam ng puso ng tao eh. Sabi sa John chapter 12, verse 42, ganoon pa man, maraming mga Hudyo ang sumasampalataya kay Jesus. Pero, sabi ng Panginoon, inililihim nila ang kanilang pananampalataya dahil takot sila na hindi tanggapin ng mga Pariseo sa sambahan, sapagkat mas ginusto pa nilang purihin sila ng tao kaysa sa Diyos. Ito yung isa sa mga nakita ng Panginoon na dahilan kung bakit ang pananampalataya ng isang tao, 'di ba, yung tao noong panahon na to, naniniwala naman sila kay Kristo kasi nga sa mga himala, 'di ba? Hindi naman nila maitatanggi na si Kristo na talaga ang Mesaya. Siya na talaga. Pero dahil mas pinipili ng mga taong ito ang papuri ng tao kaysa sa Diyos. Halimbawa, parang ganito, gusto mo naman sumampalataya sa Diyos, kaya nga lang, ayaw mong maranasan yung posibleng hirap dahil alam mo kakamuhian ka ng nanay mo, ng tatay mo, ng sarili mong pamilya. Pag yun, hindi mo kayang tiisin, hindi kailanman mag-i-stand out yung iyong pananampalataya. 'Di ba? Yan ang sabi ni Christ sa Matthew chapter 10:34 ba yun? Ayun, huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Bakit? Kasi kapag sumampalataya ka sa Diyos, hindi naman ito tatanggapin ng iyong pamilya kaagad eh. Kung minsan, sarili mong pamilya ang hadlang para sumunod ka sa Diyos, anong gagawin mo sa ganun? So ang tanong doon, anong pipiliin mo? Papurihan mo ang Diyos? Kasi kapag pinili mong papurihan mo ang Diyos dahil sa pananampalataya mo, tatanggihan mo yung pamilya mo, susuwayin mo yung pamilya mo, mamumuhi naman sila sa'yo. Yun naman yung risk, di ba? Pero kung pipiliin mo naman ang pamilya mo dahil sinasabi nila na ayaw nila sa pananampalataya mo, lalabas, may pananampalataya ka sa Diyos pero hindi mo kayang tayuan. Bakit? Kasi mas pipiliin mo yung sasabihin ng ibang tao. Mas pipiliin mo yung kalugdan ka ng tao kaysa kalugdan ka ng Diyos. So yun yung mga yung sinasabi ni Kristo na magiging problema sa isang sumasampalataya. Meaning, pagka talaga natuto ka ng salita ng Diyos, tayuan mo. May risk nga lang. Ano yung risk? Pwedeng sarili mong pamilya ang mamuhi sa'yo. Pero, pananampalataya yan eh. Ang pananampalataya kasi binibigay sa atin para maligtas ang ating kaluluwa. Yan naman ang goal ng faith eh. Ang goal ng faith is for the salvation of our soul. Kaya kung tatanggihan mo yung pananampalataya mo dahil lang sa sinasabi ng ibang tao, wala kang salvation. Pero kung pipiliin mo yung pananampalataya mo kahit na may mamuhi sa'yo at may magalit sa'yo, ano namang kapalit? Salvation. So worth it ba? Yes, worth it. Pagka namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit. Kaya nga ang sabi ni Kristo, di ba?
sabi niya sa Mark chapter 8 sa verse 38, kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya ni numan sa panahong ito, at ang mga tao'y makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin kayo kapag ako na anak ng tao ay pumarito taglay ang kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel. So, ito yung sabi ni Kristo. Kung ikakahiya natin siya sa harap ng mga taong makasalanan, ikakahiya din niya tayo pagdating niya. Hindi niya rin tayo kikilalanin. 'Di ba? Meron sa Matthew chapter 7, ang sabi doon, tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, pero hindi naman kayo sumusunod sa akin. Kaya ang Panginoon, hindi siya basta-basta bumibilib sa pananampalataya ng isang tao. Hindi naman sapat yung na-confess mo yung iyong pananampalataya. Okay? So, bagamat doon nag-uumpisa ang pananampalataya, kasi nag-uumpisa sa pakikinig at pagko-confess. 'Di ba? Pero kung magko-confess ka, meron ding requirements 'yon. According sa Romans 10 verse 9 and 10, if you confess yan na ang Panginoon ay anak ng Diyos mula sa iyong puso, yan. So yung pagko-confess mula sa puso, problema yung kung yung puso mo is hindi matabang lupa. 'Di ba? Pero kung matabang lupa ang puso mo, totoo yung pananampalataya mo. Okay? Pero siyempre, again, may pagsubok doon. Ano yung pagsubok? Saan manggagaling yung pagsubok? Manggagaling yung pagsubok sa mga aral na iyong napakinggan. Okay? Kailangan lang huwag mangyari na kapag sinubok yung pananampalataya natin dahil sa mga learnings natin, sana yung puso natin hindi yung mabato. Yun kasing mabuto yung tinutukoy dun eh. Kapag nakarinig ng salita ng Diyos, tinatanggap naman, kaya nga lang, hindi kagad sumisibol o hindi nag-uugat masyado. Kasi nga, pagdating ng pagsubok, nalilimutan yung salita ng Diyos na sana doon mo mai-apply lalo yung pananampalataya mo. Okay? Sa mga pagsubok na pwedeng maranasan, dahil ang pagsubok na yan, ang purpose niyan ay para maging tunay yung ating pananampalataya. Okay? So, gusto ng Diyos na yung mga natutunan natin, wag natin kalimutan kahit mahirap ang buhay. Kahit na magutom pa siguro tayo, yun yung worst eh. Magutom tayo, takwil tayo, paratangan tayo, o kaya naman tayo ay siraan, or ang worst is yung sinasabi ni Kristo, patayin. 'Di ba? Kaya nga sabi niya, huwag kayo matakot sa mga taong pumapatay ng katawan, pero hindi naman nakakapuksa ng kaluluwa. Matakot kayo sa may kakayahan pumatay ng katawan at may kakayahan pumuksa ng kaluluwa. Sino yun? Ang Diyos. Ang Diyos lang ang dapat katakutan. Pero yung tao, yun lang naman ang pwede nilang pinakamagawa sa atin, yung patayin yung ating katawan. Pero sabi ni Kristo, huwag tayo matakot sa kanila. Okay? So kaya mahalaga yung pananampalataya natin. Yan yung wag natin pababayaan. Ngayon, kung makikita nyo na sa kabila ng mga hardship na naranasan nyo personally sa inyong buhay, nandyan pa rin kayo, sumasampalataya pa rin kayo, dahil totoo yung pananampalataya nyo. Hindi mo naman madadaya yan eh. Hindi mo naman madadaya yan. Marami na tayong naranasan sa ngayon, pero nandito pa rin tayo. Pero syempre, kahit totoo yung pananampalataya mo, kung di ka naman mag-iingat, pwede ka pa rin mawala. Okay? Kasi may mga tao, binibitawan nila yung kanilang pananampalataya eh. Tumatalikod sila saan? Sa katotohanan. Tumatalikod sila sa kanilang pananampalataya dahil sa mga personal gain, interest, or ibang intensyon, nahuhulog sa tukso. Maraming factor para mawala tayo sa faith. Okay? Para mawala tayo sa pananampalatayang ito. Gaya ng nasabi kanina, matapos ating matikman yung kabutihan ng Diyos, tapos tatalikod tayo, baka wala nang haing maihandog pa para sa atin. Bakit?
Kasi muli nating inilalagay si Kristo sa kahihiyan. Yung talata na yun, nandun yun sa Hebrew chapter 6. Yun, nandun yun. Na si Kristo, inilalagay natin muli sa kahihiyan. Tinubos na nga tayo eh. Once and for all na yon, 2,000 years ago. Dinanas na niya yung kahihiyan na yan na tayo dapat ang dumanas. Pero ngayon, inilalagay ulit natin siya sa ganong klaseng kahihiyan ulit. Baka magalit ang Diyos sa atin, alisin niya tayo doon sa mga dapat na ligtas na wala pa tuloy. Diba? O kaya naman, ang Biblia nagbibigay din sa atin ng impression na tayong mga sumasampalataya is talaga dapat doble ingat. Huwag tayong magpapabaya sa pananampalataya natin. Kaya sa mga tukso, iwasan talaga yan. Hanggat kaya. Pag di kaya, manalangin lang ng manalangin. Idaan lang. Ang battle kasi dyan is yung prayer. Yung prayer life. Okay? Marahil magtataka tayo. Sumasampalataya ka naman, bakit ang hina mo sa tukso? Check mo muna yung prayer life mo. Kasi ang sabi ni Kristo hindi nyo ba kaya makipagpuyatan kahit ilang oras? Isang oras man lang. O sabi ni Kristo, manalangin kayo ng manalangin. Para, hindi kayo madaig ng tukso. So meaning, nakakapanagumpay lang kasi ang tukso sa atin dahil kapos tayo sa prayer. Kasalanan natin yon. Pero sabi ng 2 Peter chapter 1, verse 3 hanggang 4, ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lahat ng kailangan natin para makapamuhay tayo sa kabanalan. So wala tayong rason para manghina, bumagsak. Kung manghina man at bumagsak, may mga resources naman tayo dahil sa ating pananampalataya. Pwede tayong bumangon, pwede tayong magpatuloy. Ibig sabihin, kung tayo tumalikod, kasalanan natin yung lahat. Wala doon kinalaman ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia, binigay na niya sa atin ang lahat ng kailangan natin para tayo ay makapamuhay saan? Sa pagiging maka-Diyos. So, yan yung dapat paghingatan talaga natin, yung pananampalataya natin. Dahil diyan nakasalalay yung ating salvation. Kapag dininay mo natin si Christ sa harap ng mga taong mananampalataya na ito, okay, pagkadating niya, i-deny din niya tayo. Ang pananampalataya pa naman natin, nagbubunga yan ng kaligtasan. Okay, ang bunga niyan, the fruit of faith is salvation. Yan lang yung sinabi ng Biblia. Kaya masasabi mo, the purpose of faith is salvation. Hindi ang purpose niyan yung para managana o yung para sabihin natin na kasi nami-misinterpret ng iba Kung may pananampalataya ka ron, masasabi mo sa bundok na ito lumipat siya ron. Lilipat nga. So, masyadong tinatatak sa isip natin na kapag nagpray ka na gusto mo o ng pangarap mo, ibibigay ni Lord kung may pananampalataya ka na parang doon lang yung side nung pagkaalam ng tao sa pananampalataya. 'Di ba? Hindi natin alam na ang pananampalataya ang sole purpose niyan is salvation. Okay? At sinusubok ng Diyos ang pananampalataya natin. Papaano kung yung natutunan mong salita ng Diyos is contentment? Meron ka, mayaman ka. Gusto ka turuan ng Diyos na maging kontento. Paano kung mag-decide siya, isang araw gawin kang mahirap? Di sasabihin mo, failure yung faith mo. Dahil nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng lupa, nawalan ka ng mga kaibigan, kagaya ni Job. Diba? Ibig ba nung sabihin, naging failure siya. Pero sa mata ng kanyang mga kaibigan, failure yung kanyang faith. Pero hindi ganon ang pananaw ng Diyos. Dahil malinaw ang layunin ng mga pagsubok ni Job. I-test siya. Diba? I-test si Job. So, paano kung danasin din natin yung dinanas ni Job? So, kaya, wag lagi natin iisipin na failure ang faith dahil hindi tayo mayaman, wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Okay? Dahil hindi naman yun ang layunin ng pananampalataya natin. Ang layunin ng pananampalataya natin is salvation ng ating soul. Kung ang kapalit man yan is masira ang ating pamilya,
mawalan tayo ng mga maraming opportunity sa mundong ito at maghirap tayo sa mundong ito, i-take natin, tanggapin natin. 'Di ba? Worth it naman ang kapalit. Ano yung kapalit nito? Eternal life, salvation. So kaya worth it ang manatili sa Diyos. Ano man yung pwedeng maging hirap nito sa future, hindi natin alam. Huwag tayong mag-a-assume na may magandang kalagayan dito sa mundo, 'di ba? So pwede naman mangyari, pero pwede ring hindi. Okay? So siyempre nananalangin tayo, sana magkaroon tayo ng ganun. Bahay, lupa, kayamanan, sino bang hindi nagpe-pray nun, 'di ba? Pero kung hindi hipagkaloob ng Diyos, siguro may mga dahilan siya. Baka kasi mawala tayo. Baka mahalin lang natin yung salapi, 'di ba? Baka lumaki lang yung ulo natin. Baka ganon. So tingnan din natin. Basta kung ako tatanungin, ano ba sekreto para managana sa buhay? Sabi ng Biblia, kailangan lang mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay. Kasi kapag ka napapagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Yun yung susi. Kung gusto mo na magkaroon ng increase sa buhay na ito. Okay? So pero sa mga lingkod ng Diyos sa Biblia, halimbawa kagaya nila Elias, nila Eliseo, 'di ba? Wala naman sila eh. Namatay sila na wala naman silang halos pag-aaring may pagmamalaki. 'Di ba? Kung meron tayong hinahangaan sa kanila, yung kanilang pagse-serve kay Lord, 'di ba? Hindi yung wala sa picture yung wala sa picture yung hinahangaan mo sila dahil nagkaroon sila ng ganto, bahay, lupa, tama, kayamanan. Wala sa picture 'yun eh. Ang nasa picture yung paano sila ginamit ng Diyos mightily. Okay? Si Eliseo nga kailangan pang pagawa ng bahay ng ibang tao kasi wala siyang bahay eh. Meron lang babaeng widow na nag-alok sa kanya, sabi sa kanya, dito na po kayo muna tumira sa amin. Bakit nag-alok yung babae na yun? Kasi nakikita niya itong propeta ng Diyos walang sariling tahanan eh. 'Di ba? Papunta-punta sa mga lugar, siguro iniisip ng babae, sa kaya ito nagpapahinga. Inalok niya yung bahay niya, yung pinakatuktok ng bahay niya, pinagpagawan nila si Eliseo, sila mag-asawa. Tapos, dahil naging mabuti itong mag-asawa kay Eliseo, pinaboran ng Diyos itong mag-asawa. Kaya sabi ni Eliseo sa mag-asawa, magkakaroon sila ng anak. Yun, kasi yung babae na yun, baog. Ibig sabihin, doon sa story na yun, paano mo masasabi na yung pananampalataya para makapag-acquire ng mga material dito sa mundo? Bakit itong mga to hindi? Kundi pa patayuan ng bahay, walang bahay. Kundi pa bigyan ng pagkain, walang pagkain. Si Elias, ano nagpapakain sa kanya noong panahong taghirap? Di ba yung inutusan niya ng Diyos yung uwak? Nalala niyo yun? Uwak ang nagpapakain sa kanya. Tapos pinapunta siya ng Diyos sa babaeng balo para kumain ng tinapay. So yun ang ibig sabihin. Ang paglilingkod natin sa Lord, pwedeng may hirap at pasakit. Pero kung ang kapalit naman ay kaligtasan, kagaya ng sinasabi ni Paul, sabi niya sa Filipos 3:7, pinagpalit niya ang lahat ng bagay. 'Di ba? Sa pinakamahalaga, ano 'yon? Yung makilala niya si Kristo at yung maranasan niya yung muling pagkabuhay.